Kung hilig mo at isinasabuhay mo ang mga aral ng Stoicism, may 5 bagay na hindi mo dapat ginagawa ayon dito. Ancient teachings ng matatawag ang Stoic philosophy, ngunit sobrang relevant pa rin hanggang ngayon ang mga katuruan nila. Hindi naluluma ng panahon dahil ganoon ito ka-epektibo. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin ang topic tungkol sa aral ng mga Stoic. Mga bagay na ayon sa kanila ay hindi mo dapat ginagawa. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Let's begin. Kahit makaluma na, sobrang napapanahon pa rin ng aral na ito na galing kay Seneca. You see, hindi mo lang napapansin, ngunit karamihan ng stress natin nang gagaling sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Naunawaan mo ba yan? Madalas sa ating mga tao, nai-stress tayo sa mga bagay na wala pa naman. Gaya ng pag-isip sa kung ano ba ang magiging future mo. Kakaisip mo ng kakaisip dito, nai-stress ka na kasi nga wala kang magawa kundi isipin lang. Nakalimutan mo na ang future mo ay kasama sa mga bagay na wala kang kontrol. Your future is outside of your control. Kahit paplanuhin mo yan ng metikuloso, kahit papaghandaan mo yan ng todo, ang future natin ay hindi natin kontrol. Palagi mo yang tatandaan. Pwede mo itong paghandaan at planuhin. May the fortune favors the brave. Ngunit hindi lahat ay aayon palagi sa mga plano mo at hindi lahat ng mangyayari ay nakahanda ka. Kaya ayon kay Seneca, don't suffer the imagined troubles. Isipin mo, hindi pa nangyayari ang isang problema, pinoproblema mo na agad. Hindi ba't parang lugi ka naman dyan? Overthinking of your future steals your present. Naunawaan mo ba yan? Kaya wag mong parusahan ang sarili mo para lang dun sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari. If it's not yet happening, don't stress it out. Ito pa ang isang aral ayon sa mga Stoic. Huwag mo raw itatali ang pagkakakilanlan mo sa mga ari-arian mo dahil maraming tao sa panahon ngayon ay ganyan. Ang identity nila ay nakatali sa kanilang profession, sa kanilang possessions at maging sa kanilang status. Alam mo ba ang problema sa ganyang habit? Ang problema sa ganyan, hindi yan panghabang buhay. Ang profession, nawawala yan. May papalit at papalit sa iyong mas magaling, mas bata at mas capable. Ang possessions naman, nabubulok yan, inaanay o kinakalawang. Pwedeng mabasag at pwedeng nakawin ng ibang tao. At ang status, alam naman nating lahat na yan ay nababago. Maaaring ngayon, ganito ang status mo, ngunit bilog ang mundo, hindi panghabang buhay ay nasa itaas ka. Kaya kapag itinali mo sa mga bagay na yan ang identity mo, kawawa ka kapag nawala sa iyo ang mga bagay na yan. Sino ka na kapag wala na ang profession mo? Sino ka na kapag ubos na ang possessions mo? At sino ka na kapag naalis na sa iyo ang status mo? Sino ka na? Sino ka na kapag nawala na ang mga bagay na naglalarawan sa iyo kung sino ka? You will become nobody kapag nakilala ka ng tao dahil lang sa profession, possessions at status mo. Kawawa ka kapag nawala yan. Ituturing kang basura ng mga tao. Ganyan ang nangyayari sa kanila. Yung sikat o high status kapag nalaos, kawawa.
Yung mayaman na maraming possession, kapag nagka-problema, ibebenta lahat ng ari-arian, kawawa na rin sa huli. At yung may mataas na profession, kapag nagkasakit, parang disposable, ang dali-dali lang palitan. Sana ma-realize mo yung mga bagay na yan bago pa mangyari sa iyo ang mga nabanggit ko. Do not tie your identity to things you own. Those things are fragile and can be taken away from you at any moment. Ito ang madalas pag-usapan kapag usapang stoicism, ang pagrereklamo. Hinding-hindi pabor dito ang mga stoic. Para sa kanila, isa itong kasuputan. At oo nga naman, lalo na kung isa kang lalaki, ang sama-sama tingnan. Sa totoo lang, sobrang pangit tingnan sa lalaki ang pagiging mareklamo, ang lakas makabawas ng pagkalalaki, at pati na rin respeto galing sa mga kababaihan. Nagmumukha kang mahina sa paningin nila. Complaining exerts weakness, at yan ang ayaw na ayaw ng mga stoic. Dahil bukod sa kahinaan ang pagrereklamo, wala rin naman itong naidudulot na maganda. Imbis na magreklamo ka, be a man and take accountability at humanap ka ng paraan para umayos ang sitwasyon mo. Hindi ka naman bata para magreklamo na lang ng magreklamo. Alam mo ba kung bakit nagpapakita ng kahinaan ang pagrereklamo? Dahil kapag nagrereklamo ka, para mo na ring sinasabi na wala kang kontrol sa sitwasyon at sa sarili mo. At ang taong walang kontrol o self-control ay sadyang mahina lang talaga. At kung ikaw yung lalaking may victim mentality, diyan ka magreklamo ng magreklamo dahil wala naman ang aasahan ng mundo sa iyo kundi magpabiktima ng magpabiktima. Kung mahilig kang manghusga ng tao sa paraang itinataas mo ang sarili mo na para bang hindi ka nakakagawa ng mali, itigil mo na yan. Hindi mo yan ikinaangas, hindi mo yan ikinaastig. Walang natutuwa sa ginagawa mo. Kahit yung mama mo, hindi rin natutuwa sa iyo. Napakaraming tao ang ganito. Talagang huhusgahan ka ng todo na para bang hindi sila nagkakamali. Condemnation, yan ang gagawin nila sa iyo. They are sinners, judging other sinners for sinning differently. Naunawaan mo ba yan? Pare-pareho namang makasalanan, ngunit yung ibang mga makasalanan, hinuhusgahan at kinokondema nila dahil iba yung paraan nila ng pagkakasala. Nauunawaan mo ba yan? Maraming tao ang ganyan at ito ang matindi. May mga tao dito na nagko-comment tungkol sa panghuhusga ko raw. Hinuhusgahan ko raw yung mga tao sa video ko. Yung mga nagko-comment ng ganyan, sila mismo hindi nila nauunawaan kung ano ba yung kino-comment nila. Hindi nila alam ang pinagkaiba ng constructive criticism at destructive criticism. Hindi nila alam ang pinagkaiba ng salitang conviction at condemnation. Kaya nakakapag-comment sila ng ganyan. Ngunit hindi ko na ipapaliwanag dito ang ibig sabihin ng mga salitang yan para lang maunawaan nila. Mas gugustuhin kong malaman mo ang pagkakamali mo kaysa ipamukha ko ito sa iyo. Because that is a fun way to teach people. You make them realize. Napaka-common ng isang ito, ngunit subukan nating palalimin ang aral nito. Madalas sa mga tao, kinukumpara nila ang sarili nila sa iba dahil sila mismo hindi nila kilala ang sarili nila. Wala silang maayos na larawan ng sarili nila. Wala silang maayos na identity o pagkakakilanlan upang ma-appreciate nila ang sarili nila. Naunawaan mo ba yan? Kapag hindi mo lubusang kilala ang sarili mo,
Ang tendency mo talaga niyan ay humanap ng ibang tao na may strong identity tapos sa kanya mo ikukumpara ang sarili mo kung bakit ganito o ganyan ka. Kapag hindi mo alam kung ano ang mga capabilities mo, ang talent mo, ang abilities mo, maging strength and weaknesses mo, mauuwi ka talaga sa puntong ikukumpara mo ang sarili mo sa iba at lalo na ang sitwasyon mo, pati na rin ang mga bagay na wala ka dahil hindi mo lang napapansin. Ngunit yung taong ikinukumpara mo sa sarili mo, pailalim mo ng sinasamba ang taong yun. Hindi mo lang namamalayan, idolatry na pala ang ginagawa mo. Dahil sa pagko-compare mo sa sarili mo, gusto mo nang kalimutan ang sarili mo at maging katulad na lang niya. Do not compare yourself to other people because you will lose your own identity. Ito ang dahilan kung bakit binigyan tayo ng dalawang tenga at iisang bibig lang upang mas unahin nating makinig at umunawa kaysa dumaldal ng dumaldal. Always listen first. It will save you some time. Isipin mo ito, kapag inuna mo palaging makinig, dyan palang malalaman mo na agad kung worth it pa bang magsayang ng laway at magsalita. Dahil kapag pinakinggan mo muna ang kausap mo, makikilala mo agad kung anong klase ba siyang kausap. Dyan palang alam mo na agad ang gagawin mo. Pag-aaksayaan mo ba siya ng laway o mauunawaan ka kaya niya? Always listen first. Hayaan mong magsalita ang gustong magsalita. Pakinggan mo kung may maganda ba siyang sasabihin. Dahil kahit sa argumento o pagtatalo, kapag nanatili kang tahimik, magmumukha lang tanga yung taong galit na galit sa'yo. Makakapagsalita yan ng mga bagay na ikakahiya niya dahil nilala mo na siya ng emosyon. Sino ngayon ang panalo? Siyempre ikaw na kinontrol ang bibig mo. Tandaan mo ito at isulat. If you cannot control your mouth, someone will use it against you. Unawain mo yan. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.